Kami sa Kawit, sa St. Mary Magdalene Parish Church. Mating kami ng Good Friday procession. Makita natin ang gaganda ng santo nila. Ilalabas na, so punta tayo muna sa simbahan nila. May misa after the mass, procession na. Kami ni Bimbo manood ng prosesyon ng Good Friday ng Biyernes Santo. Ang St. Mary Magdalene Parish Church. Actually, old na rin itong simbahan na ito, parang 16th century rin. Hindi ko alam exactly, ito yung altar nila. Ayan. Araw na ipaparada nila, oh. Ang gaganda. Ayan. Abangan natin mamaya ito. Today is Good Friday din sa Pilipinas. Ito na ang unang santo. Sino to? San Pedro. Marami silang karo eh. Marami silang santo na ipinaproduce. Sa ano po to ha? St. Mary Magdalene Parish Church sa Kawit. San Pedro ang unang karo. Tapos eto po, yung bawat santo na ganyan, alaga po yun ng isang pamilya. So pag gantong mga Holy Week, nilalabas nila para iprosesyon. Inaalagaan po nila yung bawat santo. Ayan po ang San Pedro. Ito po yung mga pamilya nung may-ari ng santo. Yan sila, mga kaibigan, mga pamilya. Yan. Ito naman, ang susunod naman ay ano ba yung susunod? May pangalan eh. Anong pangalan nito? Sa paan niya tayo Magdalena. Ito ay hindi natin makita yung pangalan eh. Anong pangalan niya? Pagpapaalis ng 7 demonyo kay Magdalena. Ang pagpapaalis ng 7 demonyo kay Magdalena. Si Jesus Christ at saka si Mary Magdalene. Ayan. Ganda, no? Ganda ng mga float nila. Beautiful. Ganda. Ito yung mga may-ari ng santo. Ito namang susunod na float. Susunod na karo. Hindi pala float, karo. Susunod na karo. La Desperada de Caro, Jesus la Madre, Pamilya Granados. May-ari si Pamilya Granados. Ano siya yung, ano bang tawag dito? Espanyol siya. Hindi ko maintindihan. La Despedida de Cristo Jesus a su Madre. Ang pagpapaalam ni Jesus Christ kay St. Mary. Yung pala ibig sabihin nun, ano kasi siya written in Spanish, ayun. La Despedida de Cristo Jesus a su Madre. Ayan. Pagpapaalam ni Jesus Christ kay St. Mary. Ayan pala yun. Ano yung Espanyol, ang pagpapaalim na Santa Maria, kay Jesus kay Santa Maria. Ang susunod namang karo ay ito yung palaspas. Palaspas to, no? Ito yung palaspas, yung pag-welcome kay Jesus Christ ng mga palaspas. Ayan. Ito yung palaspas. Palaspas. Ang ganda rin, oh. Gaganda, di ba mga kabayan? Mamimiss ko yung mga gantong mga ano sa Pilipinas eh. Ito naman, Señor de la Fatima Serna. Señor de la Ultima Serna. Señor de la Ultimo Serna. Ayan. Ito, ang panalangin sa halaman ng Getsemani. Ay yung mga karosang andi dito, yung Passion of Christ. Ang panalangin sa halamanan ng Getsemani.
ganda ng float niya, ay ng karo niya. Sa Kawit, Cavite po kami. Ito naman, ang susunod na karo. Pagkakanulo kay Jesus. Yung pagkakanulo kay Jesus. Ayan, ang kanyang flow. Ang susunod namang karo, Señor Jesus. Señor Jesus Cautivo. Señor Jesus Cautivo, pag-aari ni Arnan family. Ito naman, Señor Jesus Cautivo. Ang may-ari niya, Arnan family. Ayan, gaganda ng mga karo nila. Karosa number 9, Señor Jesus Cautivo. Yung iba, it's written in Spanish. Dami rin nanonood to. Ayan si Bimbo, taga-Kawit. Señor Jesus Cautivo, pang karosa number 9. Ganda rin, oh. All in white and silver si Jesus Christ. Depende sa pamilya, may pamilya na may sarili silang banda sa unahan ng karosa. Katulad dito, may sarili silang banda. Yung may-ari ng karosa, yung may nag-aalaga ng santo, may banda siya may maliit na banda prior sa pagdating ng karosa niya. Ayan, etong karosa number 11. Ang mga banda, ayan ang mga majorette banda. Si Jesus Christ. Itong susunod, karo number 9, nahuli na si Jesus Christ. Nilagyan na siya ng kadena. Ayan, o. Karo number 9, 10. Ang susunod na karo, yung number 11. Ayun. Number 11. Ito yung iniharap na siya kay si Jesus Christ. Inharap na siya sa hari. Sino ba yun? Ano ba to? Yung inharap niya siya kay Pontius Pilate. Paghahampas sa haliging bato. Paghahampas sa haliging bato. O ayan, o.
number 11. Ayan. Maraming ang pamilya at kamag-anak ng may-ari ng santo. Number 11. Etong number 12, meron din siyang may sarili rin siyang banda. May sariling banda yung number 11, 12. Ayan na. May sariling banda sila. Ayan mga majorette. Ang susunod naman na karo. Prosesyon po ito ng Biyernes Santo. Biyernes Santo, this is St. Mary Magdalene Parish Church sa Kawit. Ito, karosa number 12. Hindi ko alam kung anong station to ng cross na po, hinatulan na si Jesus Christ. Ang susunod naman, number 13, Señor de la Paciencia. Señor de la Paciencia. Si Jesus Christ nagpapasensya na ng gusto sa nangyaring agony sa Kanya. Itong susunod na karo naman, yung pagbubuhat na ni Jesus Christ ng krus. Ginagawa yung town hall ng Kawit. Kawit Town Hall, ginagawa in renovation siya ngayon. Ang susunod na karosa number 14. Ang pagtanggap ng krus ni Jesus, ang pagtanggap ng krus ni Jesus. Ayan. Ang pagtanggap ng krus ni Jesus. Fresh flower ho yan lahat. Gaganda. Jesus ng krus. Karosa number 14. Karo number 14. Mahaba pa. Daming karosang kalahok, mahaba pa. May naaninag pa ako doon sa St. Veronica. St. Veronica. Ang susunod na karosa number 15.
pagpapasan ng krus ni Jesus. Number 15. Pagpapasan ni Kristo ng krus. Number 15. Ang susunod 16, wala ng number yung binati siya ni Mary ng nanay niya. Ayan ayan. Susunod yung nadapa, yung pagkataba ni Christ, yung unang dapa ata to, yung binuhat yung krus niya. Sino bang saint yung tumulong sa kanyang magbuhat ng krus? Ayan binuhat yung krus niya, yung nadapa siya. Ayan. Ayan tinulungan siyang magbuhat ng krus. Number 17 na. Caro number 17. Caro number 18. Ito si Saint Veronica, yung pinahusan niya ng panyo sa mukha si Jesus Christ. Ayan nagkaroon ng Saint Veronica, nagkaroon ng marka yung mukha ni Kristo sa handkerchief. Ito, ang dami nilang karo. Meaning to say, ang daming nag-aalaga ng santo di sa lugar na to. Itong mga santong to nilalabas to pag may mga occasion na pagaya ng Holy Week, yung mga ganyan, o pag may paprosesyon ang St. Mary Magdalene Parish Church, inimbita sila na ilahok ang bawat santo. Actually, yung mga santong yan, alaga ng bawat pamilya, sila ang lahat may sagot ng gastos na yan. From karo, from banda, everything. Eto. Nuestro Padre Jesus Despejado. Pamilya Ortega ang mayari. Nuestro Padre Jesus Despejado. Ayan. Hindi ko alam ang Tagalog nun. In Spanish kasi. Ayan si Reo. Pero sa lahat po ng nakita ko, ito po ang pinakamaganda Ayan si Bimbo. Hello. Dalawa lang? Oo. Dalawa lang kayo? Ginaano ko sa lahat. Ay, parang ikaw. Mamaya magkita tayo dyan. Papasok pa kami. Mimosa. Ito ang pinakamaganda sa lahat. Ang ganda ng karo. Ayun. Ito na yung yung last na float na ata. Ito hindi pa yung pagpako kay krus. Pagpako sa krus kay Jesus. Ang ganda ng krus. Golden ang ganda nung nila, yun yung pagpako, nakapako si Jesus Christ. Ang ganda pero golden, gold and black. Ando dun si Saint Mary Magdalene, ando dun si Mary, at saka yung ilang apostoles. Malayo pa Anyway, lalapit naman yan sila. Kaya na, eto mahaba yung niya.
small band, complete band. Saint Mary Magdalene Band. Ang dami yung banda. Marami yung banda niya, complete band. Saint Mary Magdalene. Ayan na, ang susunod na karo, yung nakabayubay na sa krus si Jesus Christ. Nakapako na si Jesus Christ sa krus. Karo number 21. Nakapako na si Jesus Christ sa krus. Si Mary Magdalene, si Mary ang doon. Ganda dito. Ganda. Ganda. Ito ang susunod, La Pieta. La Pieta, ito yung pagbaba ni Jesus Christ sa krus, yung binubuhat siya ni Mary ni Saint Mary. La Pieta, karosa number 22. Ang ganda rin, oh. Tignan yung mga kabayan. Ang ganda ng mukha ni Mary. Ang ganda ng mukha ni Mary. Nawala ng ilaw yung isang santo. Nawala ng ilaw itong isang santo. Siguro nag-lowbat yung battery nila. Ito number... Hindi ko makita. Yung may hawak na kupita. Ayan. Nawalan siya ng ilaw. Siguro ano yung generator nila. Hindi ko alam, may dalang baso. Ito naman ang susunod na karo. Santa Juana de Cusa. Ayan, number 25, Santa Juana de Cusa. Ang susunod naman, number 26, Santa Marta. Si Santa Marta. Santa Marta. Susunod naman, karo number 26. May mga batang participant, oh. Pagod din talaga yung mga bata, yung mga batang participant. Pero sakripisyo talaga. Walang nakalagay na pangalan kung sinong santo. Walang nakalagay kung sinong santa. Karo number 20. Ito, San Jose Arimatea. San Jose Arimatea. Ayan. Karo number 28. Ito, karo number 29. Karo number 29.
San Nicodemus. San Nicodemo. San Nicodemo. Yung preacher ng panahon ni Christ na siya yung nagpipreach doon na tinanggap niya si Christ. Bukod tanging siya lang ang tumanggap kay Jesus Christ. Itong preacher na to. San Nicodemus. Ito ang caro number pangilang caro na to. Mahaba talagang prosesyon. Iikot to tapos papasok ulit sa sa Centennial sila sa Kawit doon. Tapos iikot tapos papunta sa Small Street tapos sa Eto hindi ko alam kung walang nakalagay kung anong pangalan ng santa. Ayos ba? Caro number 31. Santa Maria Jacobe. Santa Maria Jacobe. Ayan. Ito Saint Mary Magdalene. Ito yung patron saint niya. Kaya siyang pinakadulo. Saint Mary Magdalene. Santa nila. Saint Mary Magdalene. Ito sa simbahan to. Tapos na. Ito yan yung pinakalas kasi yan yung patron saint nila. Saint Mary Magdalene. Ito na yung huli yung mga disipulong nagpe-play ng nagpo-portray ng prayer. Yan lang po. Hindi pa pala tapos mga kabayan. Meron pa palang ilang float. Meron pa pala, hindi pa tapos. Kala namin tapos na. Ito yung yung nakahiga na si Jesus Christ. Patay na si Jesus Christ. Ayan. Kala namin tapos na. Mas mahaba. Marami pa pala, ayun hindi pa pala tapos. Ito. Ito yung ito sa sa simbahan to. Ito mga santo ng simbahan. Ayan, patay na si Jesus Christ. Patay na si Jesus Christ. Patay na dyan si Jesus Christ. Mahaba pa pala. Kala namin tapos na, meron pa pala. Dito pala ang maraming tao sa pinakadulo. Dito maraming umiilaw. Kasi sa simbahan itong mga saint na to Pag-aari na yung simbahan. Yung mga nahuling hindi. Kasi may number pa to, number 34. Number 34. Ano to? Anong pangalan niya? San Juan Evangelista. Ayan. San Juan Evangelista. Ito to talaga totoo. Pinakahuli na siya. Yung nagluluksa na si Saint Mary. Nakablock na si Mary. Ayan na. Mater Dolores. Si Mary. Nagluluksa na siya. Yun na ang pinakahuli. Ayun ang pinakahuli mga kabayan.